Naku po, nagulat ang lahat ng senador nang nagsalita na itong si Lito Lapid, no? Napatayo po si Senator Dante Marcoleta, no? Ito po mga pangyayari, panoorin po muna natin. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. Nox naman. What does the brother say? Mhm. No, Napatayo si Senator Marcoleta. Napakamay si Senator Marcoleta. Lapid is seeking the floor. May I move that he be acknowledged, Mr. President? May I ask for silence? We want to listen to the legend, Senator Maraming Lapid. salamat po, Mr. President. Kaliwanagan lang po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami pong kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority. Hindi po totoo yan. Nananatili po ako sa minority group at hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Subiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon. Kala ko may botohan. Hindi, ito kasi may pakisama talaga to. Hindi naman ito para sa kampiyan sila One Bull at sila yung mga maling ginagawa ng Pinklawan. Hindi para kampiyan. Ito ay pakisama lang nila, no? Kumbaga tahimik lang talaga siya. Mainam na yan. Hindi siya sasalita. Tahimik lang talaga siya totally, no? Simula sa umpisa hanggang sa huli. Ayun pala, wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado, sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan, ang dami-dami natin. Hindi, sir. Yung siya sabi nyo magkaisa, sir, mahirap gawin yan, sir. Unang-una, yung flood control issue, sir, hindi pwede magkaisa muna. Ha? Kasi, yan ay may mga nabigyan dyan na talagang nagtatakip. At ang mahirap niyan, ha? Nagtatakip na sila at napapahamak yung mga nag-iimbestiga. Kinakasuhan, napapahamak sila, no? Kaya hindi pwedeng pakisamahan mo kasi ginawa na po nila Senator Marcoleta yan. Pinakisamahan po mismo lahat. Pati ang Pangulo nga, pinakisamahan. Anong ginawa ka na Senator Marcoleta? Ayun, may whole departure. May kaso, plunder. Ang layo sa kaso sa kanya. Inimbento. Yun. Yung pakikisama po niya, ganun po. No? Pero mas maganda na po yung ginagawa niya, tahimik kayo. At least hindi kayo kinagalitan ng kabila, hindi kayo kinakagalitan ng mga kampi nyo o ng mga kalaban nyo, no? Pero, ang pangit naman sa katahimikan, syempre, naging senador kayo, kailangan din ng boses nyo, kailangan ipaglaban nyo rin, syempre, yung taong bayan, no? Pero, syempre, isa ka lang naman, okay na sa amin yan. At least, wag na dagdagan. Kaysa naman yung mga Pinklawan, nagmamasid hanggang ngayon. Bisita pare dito. Palakpakan po natin sila para ipagdasal mo po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po. Your manifestation is noted and wala ka man sa majority, Senator Lito Lapid, nandiyan ka parate sa puso namin. Mr. President, Senator Pia Cayetano. I'd just like to comment. Gusto ko lang magpasalamat kay Senator Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po. Tingin ko yun ang pinakagusto nila sa lahat, Senador si Lito Lapid. Balance. O, eto, pakinggan natin si One Bull mamaya, tingnan mo katwiran niya. Nahuli siya ni Amy, di ba? Nahuli na siya, tatanggi pa rin siya. Sabi, joke lang daw. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. What does the brother say? No, I am trying to Napatayo si Senator Marcoleta. figure out bakit Maha Blanca ang binibigay sa kanya. Samantalang sinabi ko na kay Kuya Lito Lapid na ako'y umiinom na ng maintenance medicine para sa kolesterol, pero sisig pa rin ang dinadala niya para sa akin. So iniisip ko kung mahal din niya ako o si Senator Pia lang ang kanyang mahal. Mr. President, nilalapit ka daw niya sa Diyos. Well, this is a way So, ito, bago si One Bull, pakinggan mo natin si Senator Amy ang kanyang banat dito kay One Bull. Pikon eh. Napikon po si One Bull at si Pinky dito. Term extension. Term extension. No election. Pag sinabi no L, no? Ito yung kung saan nag-meeting daw yung Ferdinand, hindi Ferdinand Marcos yung isang Ferdinand na pangalan, nagngangalan, at si Boji yung speaker daw sa isang hotel kasama si One Bull. Ngayon, siyempre, pinag-uusapan yung Chacha. Gayunpaman, kahit na yun ay joke lang,
O sa wari ko, hindi pa naman talaga total ipapatupad yon. Kaya ang lakas ng loob nila sabihin na hindi mangyayari ang tsa-tsa. Kasi pinag-usapan pala naman nila, no? Pero syempre, ang mahalaga doon may plano. Kumbaga sa bahay, wala kang tiyatayong bahay, pero may plano ka magtayo ng bahay. Abay, delikado. Delikado pa rin, di ba? Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Inuuna ito kesa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino, gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa. Gaya ng paggapang ng mga buhaya sa kaban ng bayan at konstitusyon. Ginoong Pangulo, Ginang Pangulo, hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Grabe. Pero sa huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador. Naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga corrupt na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako Tapos galit sila kay Amy, nagtataka ko. Presidential sister siya. Ha? Okay, kinalaban niya ay si kapatid niya. Eh, ba't mas marami kang alam kaysa sa kapatid niya? Keso ganyan daw si Amy, keso daw ganyan traidor daw. Mas marami ka pang alam. Oy, tumira sa Malacanang si Amy, napakatagal na panahon ng si Ferdinand Marcos. 21 years yata silang tumira. Magkasama sila ni Bonget dyan. Sa Malacanang, no? Ibig sabihin, alam niya, bito ka lang isa't isa. Kung meron ba makapagsasabi ng mahawig, medyo sa hawig sa katotohanan, walang iba kundi si Amy yun. Tapos sabihin yun, dito siya sabi ni Amy. payag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative. Eh, di ba yun yung sinabi ni Pangulong Duterte, naalala nyo? Na magkakaroon ng ganyan at tinutulan niya. At yan, isa sa mga dahilan kung bakit si Pangulong Duterte ngayon ay nasa kakulong sa dahig. Yan ang alam ko Ayaw nila kasi si Pangulong Duterte ang nakatuklas ng People Initiative na yan. Noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil. Noong 12 ng Agosto 2025, unang inihayag ni Bongbong Marcos, ng ating Pangulo, na hindi niya tututulan ang isang Constitutional Convention o CONCON upang ayusin umano ang mga butas sa saligang batas, kasunod ng pahiwatig ng Kongreso na sumusuporta nito. Pagsapit ng Nobyembre, nung nakaraang taon din, naghain na si Congressman Ronaldo Puno at mga miyembro ng NUP, National Unity Party, ng House Bill 5870, naglalayong magpatawag ng Constitutional Convention upang magmungkahi ng mga amyenda sa konstitusyon. Noong ika-30 ng Enero 2026, nagpahayag naman si dating Senate President Soto. Yung mga hindi totoo siya sabi ni Amy, yung mga sinabi niya, nangyari yan Di ba? Yung mga sinasabi niya ngayon. Meron talagang usapan tsa-tsa na yan. Meron talaga yung kong asba yan. Meron talagang ganyang usapan. Di ba? Pinaplano pa lang siguro. At ito, natuluyan na bulgar, kaya sinabi, joke na lang. Usapan, nababanggit lang, pero joke na lang. Suporta sa pagtalakay ng mga amyenda sa konstitusyon matapos ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Agad itong ikinatuwa ng tropang NUP na nagsabing mahalaga ang kooperasyon ng Senado upang maisulong ang mga reforma sa saligang batas. Gayunpaman, noong ika-31 ng Enero 2026, sumagot ang Malacanang,
hindi raw prioridad ang charter change o CHA. Dahil nakatutok umano ang Pangulo sa mga isyong pang-ekonomiya, isang pahayag na inilabas matapos magpahayag ng suporta si SP Soto noon sa pag-amyenda ng konstitusyon. Sa gitna ng debateng ito, naghain nung ikapito ng Pebrero 2026 yung dating ARTA Rabindranath Kilala ng isang radikal na panukala, buwagin ang Senado, pati na rin ang Kongreso at lahat ng lokal na sanggunian, paltan ng isang National Legislative Assembly, maari umano makatipid ng hanggang 1 trilyong taon-taon. Nung nakaraang buwan, Hindi yan ang solusyon. Ang gusto na nila, kaya gusto nila makatipid ng 1 trilyon sa taon-taon. Kaya hindi tayo tigilan ng mga kurakot. Makakatipid tayo, hindi makatipid. Yayaman ng Pilipinas. At tataas ang sahod. Aangat ang ekonomiya. Hindi solusyon ang term extension, no? No election. Hindi ano yan. Ngayon nyo lang ginagawa yan kasi gusto nyo sa kapangyarihan kayo nakababad. At higit sa lahat, si Sara Duterte hindi makatakbo. At sabi daw, yung 45 years old daw, ay gagawin 50 years old daw yata pagka-presidente dapat. Hindi pasok si Sara doon. Diba? Ang utak no? formal din hinikayat ni Congressman Puno at ng NUP ang liderato ng Kamara na simulan ng pakikipag-usap sa Senado hinggil sa charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Ginamit pa nila ang pagiging bukas ni SP Soto sa constitutional amendments bilang oportunidad para sa koordinasyon ng dalawang kapulungan. Sa huli, noong 14 ng Mayo 2026, mariing itinanggi ng Malacanang ang akusasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinusubukan ng palasyo pahinain ang Senado. Binigyan diin ng palasyo na hindi pinag-uusapan ng CHA at inulit ang pananaw ng Pangulo na hindi ang pag-amyenda ng saligang batas ang sagot sa kasalukuyang problema ng bansa. Ngunit hindi ito ang nangyayari sa labas ng palasyo. Ang NOEL at term extension ay buhay na buhay sa mga patay na patay sa kapangyarihan. Oo, hindi sila patay na patay sa kapangyarihan, Senator. Ito lang 'yan, no? Madali sa kanila manalo sa kapangyarihan. Unang-una, sa distrito nila, nagpapamudmud sila ng pera ng bayan, yung ayuda. Kaya syempre, hawak na nila yung sitwasyon na kumbaga yung taong bayan, iboboto na sila kahit hindi sila dalhin ng mga malalaking reliyon. Alam na nila yan. Kaya gusto nila yung term extension, para sa akin nakikita ko, para hindi matuklasan yung flood control issue na yan. Di ba? Patuloy nilang itago yan sa mahabang panahon. Pagkat sa kasalukuyang ika-20, ika-20 Kongreso, maraming panukalang naglalayong baguhin ang konstitusyon. Mula sa House Bill 368 ni Congressman Abante, na nagsusulong ng CONCON hanggang sa resolution of both houses number 1 ni Congressman Garbin. Sinundan pa ng resolution of both houses number 2, naglalaman ng mungkahing ibaba sa 35 anyos ang minimum age requirement ng presidente at ang vice-presidente 30 ang edad. Bukod dito, Congressman Richard Gomez Kasi mga bata, tia-target nila. Kaya isa diba na pag ginalaan si Biko daw. Tatakbong presidente. naghain ng resolution number 3 upang amyendahan din ang Constitution. Meron pang resolution number 4, nagmumungkahi gawing 3 taon na lamang, 3 magkakasunod na termino ang panunungkulan ng mga senador. Nariyan ang House Resolution 460 ni na Congressman Oreta, Congressman Remulla, Congressman Dasa at iba pa na bibigyan linaw daw ang kahulugan ng forthwith sa impeachment. At mula noon, Talaga naiiba lahat ng nila, no, pananaw nila, no? Kaya naiiba lahat ng pananaw nila, lahat ng plano sa Pilipinas, lahat ng kailangan ikaganda ng Pilipinas, naiiba lahat dahil sa utak nila sa Duterte. Paranoid na paranoid siya sa mga Duterte na makaupo ulit. Pati mali-mali na matuklasan. Hindi na siya nakakapagtrabaho, hindi na siya nakapag-isip ng tama. Abril, habang hinihikayat ng mga congressman na bumoto sa impeachment, malakas ang ugong ng NOEL sa 2028. Lumutang na rin ang mga detalye.
magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 20 Biruin mo matapos iboto. Ito, parang ganito lang, ganito kapangit yan ha. Binoto mo yung isang politiko, nanalo, na senador. Ngayon, ba si Pinky, binoto mo, senador, nanalo. Gumawa ng kalokohan, ayaw mag-imbisiga, ayaw magpatawag ng mga pinangalanan sa flood control. Siyempre, ayaw mo na iboto ulit yan. Tapos, ito term extension nyo pa, eh di parang ginawa nyo sa niloloko nyo yung taong bayan. Di ba? Parang hindi na bumabawa another 3 years extension. Kawawa naman yung mga taong bayan na ayaw na dyan. Nagsisi na nga sila, binoto yan eh. Di ba? Marami nagsisisi kay Bonget, binoto sila. Ako, nagsisisi ako, ba't ko binoto si Bonget? Di ba? Tapos, ito term extension nyo. Eh di kawawa naman kami. Di ba? Kami nagpapasahod sa mga yan. 28. Ibig sabihin, ayaw na namin yung empleyado namin. Empleyado kasi namin kayo eh. Kami nagpapasahod sa inyo eh. Ayaw na namin sa empleyado namin. Tapos gusto pa namin, gusto nyo extend pa kayo, tapos papasuhan, pagtsatsagaan namin kay pasahuran. Hindi nata tama yun. Ganon din ang mga senador, pati ang Pangulo, hanggang 2031 na raw. Kung may Grabe. election man sa 2028, sa lokal na lang. Kasi maraming mangyayari pag si Sara nakaupo na, makakalaya si Duterte, ihilingin niya na palayain. Walang magagawa ang ICC, presidente ng Pilipinas, hinihiling mo, lumaya, ayaw mo. Ba? Di ba? O, pwede yun. O, matutuklasan ng mga flood control issue. Di ba? Natatakot sila. Kaya, Visayas o Mindanao ka man, suportado ng iglesia o hindi, walang problema dahil walang eleksyon. Kaya ang tanong ngayon, ayaw ba talaga ng palasyo sa Chacha o kunwari lang? O talaga bang wala ng respeto sa Pangulo? Bukod kay Lito Banayo, napakarami kong sources patungkol sa mga meeting na naganap para sa sinusulong na Constituent Nako, may ebidensya sa Pulsi One Bull. Assembly Nagpakita ng ebidensya si Amy. o CONAS. Mga kalipunan ng mga Warak si One Bull. politikong hindi nananalo sa mga matataas na posisyon, inaambisyon nila. Kung hindi kayang manalo sa boto, baguhin na lang ang konstitusyon. Noon pa man, hindi ako naging hadlang sa pagbabago. Kung para lamang sa ekonomiya at ikagiginhawa ng buhay ng Pilipino. Pero, magagaling ang mga buwaya. Tahimik na gumagapang upang malamon pati ang konstitusyon. Hindi naman katakot sa kapangyarihan niya. Gusto nila talaga wag matuklasan yung mali-malita. Kasi malapit na sila eh. 2 years na lang papalit na mag-eleksyon na national election. Pag yan inabutan pa, maabutan kung sino talaga. Alam nyo kasi, kahit ano itago nyo yan sa panahon nyo, okay, may tatago yan. Pero pag ang nakaupo na, iba na, mahalungkat yan. Talagang mabawi pa yan, pera nyo. Makulong pa kayo habang buhay. Kaya yan ang ayaw nila. Kung nagsisinungaling ang mga nagsumbong sa akin, kung sasabihin kasinungalingan ang sinabi ko ngayon at ang pinalabas, hinihikayat ko ang mga senador ngayon sa ating bulwagan. Ipangako natin sa taong bayan na may eleksyon sa 2028 mula sa presidential hanggang sa lokal. At Madam President, magiging masaya akong mapatunayan na mali ako dahil ibig sabihin nun, mananalo ang tama. In the interest of time and that this chamber may proceed with its scheduled legislative business, I will not entertain any interpellations at this juncture and would rather allow the facts in the video as well as confronting this nation to resonate fully with this chamber and the Filipino people. I urge this body to look deeply into what we have witnessed today, act with vigilance, courage, and fidelity to the Constitution we swore to defend. Maraming salamat. Lusaw si One Bull, pati sila Pinky. mula sa Lunes, wala na po si One Bull, babalik na po ng bulagaan si One Bull. Hindi, biro lang. Pakinggan natin sagot ni One Bull, ha? Tingnan mo sagot ni One Bull, ha? Sagot mo si One Bull. Oh, grabe si One Bull. Way of seconding the motion of Senator Subiri. Maaari si Subiri, hindi kasali dyan, sige. Pero ikaw, One Bull, hindi ka pa kasali dyan.
Maniwala kami sa'yo. Di ba? First of all, the presentation or what we call the editorial video that we Sir, yung video, sir, maaring gawa-gawa yun kay Aimee, hindi totoo yun. Pero yung nilalamang kahulugan nun, sir, totoo yun. Kasi ganito yan, maaring yung sinasabi ng video, hindi totoo. Pero yung kahulugan nun, yung meaning nun, yung tinatawag na read between the line, totoo yun. that we witnessed, yes. I would like to take exception of my being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila o nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, parang pumayag ako. Saan? Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Na ano? Ano pumayag ka saan? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Tungkol doon sa mga ideas of, let's say, a regional Senate and all that. Hindi ka pumayag, pero tanong, pinag-usapan nyo. Aba, piloso po to. Hindi ka pumayag ka, pero pinag-usapan nyo. Sagot. Itong mga idea ng mga tao, Sabi, masama ba pinag-usapan yon? Hindi masama pinag-usapan yon. Ang sabi ni Aimee, magkakaroon ba ng ganon? Laking duda yan kasi sensitive part ng gobyerno yan, yung chacha na yan. Chacha ba tawag doon? Con-as. to eh. No election. Di ba? Kung nakikinig ka, narinig mo yung idea, ikaw ba'y sumang-ayon na? Dahil narinig mo? For example, in my case, I have never been in favor of chacha. Charter change? Never. Charter change, sinabi niya na dati yan. Di ba? Yung sinoplak ata siya ng Korte Suprema yata, natatandaan niyo yun? Na parang gusto niya ata ng charter change. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, CHA. C-H-A. Not charter change. Ang kailangan natin, CHA. Character change. Wow! Character change. Kala mo naglalaliman si One Bull, no? One Bull, tigilan mo nga kami. Naglalaliman ka, character change. Character change, unahin mo si Pinky, pati ikaw. Yung character change na unahin mo. That is what we need. Kaya kung merong Talagang bulagaan yung style niya, no? say may idea ang Kala mo nakikipaglaro dun sa mga variety show. Speaker of the House, gustong kausapin ng Senate President at sinasabi nila, mayroon silang mga membro ganito, idea ganito, nag-idea ganito. Ay, ibig sabihin ba nun, mali na kagad ako dahil narinig ko? Ano? Did I agree? Ang sabi ko pa nga, if we're going to change or amend, not change, amend, ang nabanggit ko. If you're going to amend the Constitution, baka ako pumayag sa isang bagay lang, sabi ko. At yun may in jest ko pa sinabi. Sabi ko, ibaba natin ang edad. Bakit sa Amerika, 35 years old ang presidente? Ang senador, 30. Bakit sa atin 40 and 35? Kaya mali pa rin yung sinasabi doon sa isa sa comment sa the distinguished lady na sinasabi, gusto ko raw iakyat into 50 para ma-disqualify doon sa 30. Hindi, maaaring nalilito ka. Maaaring gusto mo ibaba, maaaring gusto mo iakyat. Kaya nga napag-uusapan nyo pa rin eh. Hindi naman sinabi gagawin nyo yung chacha eh. Hindi naman sinasabing gag-chacha ba? Con-as eh. No election eh. Term extension eh. Hindi naman sinabi gagawin nyo yan eh. Ang sinasabi niya, Aimee, kung napag-usapan nyo ba? That's not true, Mr. President, Madam President. That's impossible. I never said that. Di ba? I have nothing to do with the proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I might vote for her. Di ba? Ano ba yan eh? Hindi pa pwedeng porque pinag-uusapan, narinig mo, yun na kagad. At saka lalabas dito na para bang ako'y nakikiisa. I have nothing to do with the allegations of Chacha. I heard the proposals. I never brought it up. Kala mo totoo, no? Parang salita sila ni Pinky, no, sa ni Juan Bulo. Kala mo talaga sa umpisa maniniwala ka, no? Pero pag mga isang linggo nakalipas, hindi ka maniniwala na eh. Diba katulad na kay Pinky? Mag-iimbestiga daw. Siyam na bola, wala pa rin pinapatawag eh. To my colleagues, any one of them, hindi ko binanggit eh.
As a matter of fact, there was one time na sinasabi yung meeting daw namin, Senator Lacson was there. He dropped by because he had the board meeting. At tapos sabi ko, tama-tama, nagkamali siya ng pasok. Andun lang kami. Well, it's not a room. Nagkamali siya ng pasok? Saan? Bakit? Di niya ba kabisado yung Senado? Ang tagal nyo ng senador dyan, nandiyan kayo, ba't nagpahit ba kayo ng building para magkamali ng pasok? Ano sasabi nyo magkamali ng pasok? Linawin mo nga. Nagkamali ng pinto, akala pintuan niya, ano ba yun? Ang tagal nyo na, tumanda na kayo senador dyan, dalawa ni Pinky, sabi yung pintuan, hindi nyo pa alam kung saan papasok? Hindi ko mag-isip sabi nagkamali siya ng pasok. Just the VIP. Para bang gustong palitawin na bakit nakita si Pinky sa isang room na meeting, nagkamali siya ng pasok, yung ba gusto niyo palitawin sa amin? Na may nakakita na pumasok si Pinky doon sa room na pinasukan mo, tapos para palitawin mo na wala si Pinky doon, nagkamali siya ng pasok, aksidente lang pagkapasok niya doon. Area that's open, very open. Sabi ni Senator Lacson, ang ginagawa nyo rito, nagkamali ako ng pasok. Hindi, sabi ko. Ano nagkamali ng pasok? Pwede ba yun? Ikaw, yung bahay mo, nagkamali ka ba? Ay, ito, bigyan kita sample. Yung bahay mo, second floor, medyo malaki na. Papasok ka ba naman sa guest room? May guest room, may bisita kayo, nakitulog sa'yo. Papasok ka ba naman? Ay, sorry, akala ko kwarto ko. Hindi ka naman lasing. Ibig sabihin, sarili mong bahay, nagkamali ka ng pasok. Ang tagal mo na sa Senado, nagkamali pa kayo ng pasok. Anong pasok siya? Sabi mo, linawin mo, sir. Kwentuhan lang kami. Sabi ko, at tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked him that. Bakit? Sabi niya, why? Ito kang kako, yung mga congressmen gustong gawing regional. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, tatanong ko kung kakasya ron. We were joking. Ay, kita nyo? Hinihilot niya. Alam niya kasi siguro may nakapakinig doon na may kumanta doon sa meeting na yon at nalaman ni Amy. Kaya ginagawa niya ngayon, sinusubukan niyang hilutin yung sitwasyon. Kaya ginagawa niya, joking daw. So yung mga source na nakikinig ng mga kwento, Kita mo? Isabi, alam niya may nakinig ng kwento sa sa meeting eh. parang they make it sound sinister. Mag-ingat po tayo sa mga ganong kwento. Hindi ko sinasabing hindi nangyari. Nangyari. Yung nag-usap kami, nakita kami. As a matter of fact, you will not be surprised. Ibig sabihin, pinag-usapan niyo yung ganong sistema. Aminin niyo, nag-usap kayo, hindi niyo pa ginagawa. Ang nangyari, nag-usap lang kayo, nabuking kayo, kaya hindi niyo nagagawin. Kaya tawag diyan, change plan. Di ba? Plan A, plan B, plan C. Plan versus zombie. You should not be surprised if I often see Bojidi. Because Bojidi is my golf mate. Ang mga golfing friends namin, every now and then, nagkaka-dinner kami. And during that time, na pinag-uusapan nila yung na binabanggit na nag-meeting daw kami dahil sa chacha. Parang ganun ang dating eh. That's not true. Ang talagang topic namin was... Nadulas siya eh. Di ba sabi mo kanina, totoo naman na may nag-uusapan kayo ng ganyan. Nadulas siya. The new TW777 of Honma Meres. It's a new set of clubs that Nadulas ka sa taranta mo. Speaker Boji was telling me that he wanted to buy and asked me if I tried it already. Kami mga golfing buddies na grupo. Even Dom Mendoza was there because Dom Mendoza is NPC also. He's the Secretary General of NPC. So pagka nakikita-kita kami almost, every 2 weeks? Every month, we have an NPC meeting. We always miss you, Madam President, because you seldom attend. So hindi dapat masamahin kung nag-uusap-usap ang mga politiko. Kung may mga idea mga politiko. That's why I really take offense. I take exception to what was presented. But I don't care about what the other mention or the other things that were mentioned. But as far as the issue of my involvement in Chacha is concerned, I vehemently deny. Pumasok, sabi mo si Pinky doon eh. Nagkamali ng pasok eh. Kasi alam niya may nakakita siguro doon sa kwarto niya. Doon sa meeting na yon may pumiyok, may kumanta na pinag-uusapan nila yung Chacha. Ngayon, parang di madamay si Pinky, kuwari nagkamali si Pinky ng pinasukan. Impossible
na nagkamali si Pinky ng pinasukan ng pinto na ang tagal nyo ng senador dyan. Si Seto Marqueta ka, bago-bago alam niya na eh. Yung Senado, yung loob ng Senado. Ang dali naman kabisaduhin yan, hindi naman parang mall yan, na pinakamalaking mall eh. Ang dali na kabisaduhin, nagkamali ka pa ng pasok, ano yun, naligaw ka? Naligaw ka sa bahay mo? Di ba? O, impossible, nadulas ka lang. Sabihin mo, ando si Pinky, at napag-usapan nyo yan. Definitely, I have nothing to do with that. And I second the motion of Senator Zubiri that the editorial video should be stricken off the record because it appears Patatanggal pa. na parang mayroon tayong sinister na plano na kasama kami. Okay, ganito lang po. Maraming salamat sa inyo. Nadula si Juan Bull. Ganito lang po. Ingat kayo. Isang makabulang talakayan na naman ang ating hatid sa inyo. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. No? Isang masustansyang pag-uusap. Paalam po sa inyong lahat.